Mga kapatid, sa araw na ito, tayo ay muling nagpapasalamat sa biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos Ama sa pagdiriwang ng ika-30 taon ng ating ng samahan ng El Shaddai Alain Group dito sa Alain. Purihin ang ating Diyos na buhay. Muli, mapagpalang umaga sa iyo lahat. Sa iyo muli, Sister Cathy. Muli, mapagpalang umaga sa iyo, Brother Regis, sa ating lahat. Mapagpalang umaga po. Be with us, Lord God. Be with us, my dear brothers and sisters, as we celebrate the victory of our Lord. Happy anniversary sa ating lahat. Happy anniversary! Baitiin nyo nga po ang inyong mga katabi. Happy anniversary! Happy anniversary, sister! Happy anniversary! Happy anniversary! At dahil ito ay Brother. anibersaryo natin, hindi mo ay muli. This is your anniversary. This is your victory, Lord God. Magandang umaga po. Sa araw na ito ay pupunta po kami sa Alain St. Mary's Catholic Church. Doon po gaganapin yung anibersaryo po ng El Shaddai. Tayo po ay dadalo doon. Ayan guys, nandito na po tayo sa harapan ng St. Michael Catholic Church. Tayo po ay dadalo ng English Mass guys. Ito yung mga kandila para sa aking mga mahal sa buhay. Ayan guys, nandito po tayo sa loob ng St. Michael Catholic Church. Ano po yun? Nandito po yung lugar ng mga kasamang bata guys. Glory be to you. Let your spirit Hail my
Sister. Lismen po ba tayo? Mapagpalang umaga sa iyo, Brother Reggie, sa ating lahat. Mapagpalang umaga po. At binabati rin namin ang aming mga kapatid na nakaantabay dyan sa Facebook, YouTube, Instagram. Anniversary! Baitiin nyo nga po yung mga katabi. Happy anniversary, sister! Happy anniversary, sister! Happy anniversary! At dahil ito ay Brother. anniversary natin, hindi mawawala ang ating pagbibigay ng ating mga awitin. Amen? Amen! Amen. Handa na po ba lahat? Mga kapatid, sa araw na ito, tayo ay muling nagpapasalamat sa biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos Ama sa pagdiriwang ng ika-30 taon ng ating ng samahan ng El Shaddai Alain Group dito sa Alain. At bilang pakikisa sa banal na misa, tayong lahat ay dumudulog sa harapan upang humingi tayo ng awa at patawad sa ating mga pagkukulang at nagawang kasalanan. Sapagkat sa pamamagitan mo, tunay ka naming kaisa sa pusong puno ng pag-ibig, awat pagkahabag. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. So nais ko lamang pong pasalamatan kayong lahat sa mabungang pagdiriwang ng ating anibersaryo ng ating mga kapatid dito sa St. Mary's Catholic Church Alain. Alam ko kahit bilang na lamang yung mga dumadalo, pero dahil sa inyong pagsuporta at panalangin, mananatili ang presensya at pagmamahal ng Diyos sa puso ng ating mga kapatid. Amen. Yung iba baka nabigla, baka sabihin yung bilang na lamang, nabibilang na lamang yung araw. Hindi po. Basta kay El Shaddai, buhay na buhay tayo. Amen. Okay. Praise the Lord. Okay. So, hindi ko na po kayo hindi ko na pahabain pa uli ang aking pananalita. Ang mahalaga ay buhay at yung ating pananampalataya sa Diyos at mananatili tayo sa Kanyang presensya. Amen ba? Ayan. Sumayin niyo ang Panginoon. Iyuko ang inyong mga ulo at inyong tutugon. Amen. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng mawaing Diyos upang lagi niyong mapahalagahan ang Kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Gawaran nawa ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa Kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Patnubayan nawa ng Diyos sa inyong paglakad ang daang ahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan.
At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Nayalay ng banal na misa, humayo kayo sa pag-ibig at pagmamahal ni Kristo upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Purihin ang Diyos na buhay. Ayan, magbabasbas mo ako habang inaawit. Thanks to the Lord Almighty God. All the angels sing, Hallelujah, Hallelujah. The Lord Almighty King, we give you thanks, Hallelujah, Hallelujah. Thanks to the Lord Almighty God, all the angels sing, Hallelujah, Hallelujah. Oh Lord Almighty King, we give you thanks, Hallelujah, Hallelujah. Thanks to the Lord Almighty God, all the angels sing, Hallelujah, Hallelujah. Oh Lord Almighty King, we give you thanks, Hallelujah, Hallelujah. Thanks to the Lord Almighty God, all the angels sing, Hallelujah, Hallelujah. Lahat, pag-ibig niyang bigay at buhay na manal. Started 6th of May 2021, now in their 4th year. The youngest from St. Francis of Assisi, El Shaddai, Jebel Ali, UAE chapter. Started 6th of March 2015, currently in their 9th year. From Lady of Perpetual Health, El Shaddai, Fujairah, UAE chapter. Started 6th of May 2013, now in their 11th year. From Lady of Arabia Church, El Shaddai, Al Quwain, UAE chapter. Officially started February 1997 and resumed in September 2004 from St. Anthony de Padua Church, El Shaddai, Ras Al Khaimah, UAE chapter. This gawain started only by 4 sisters, usually attending the UAE chapter. And the Lord blessed them the way for the first prayer meeting on 3rd June 1995 from St. Michael Church, El Shaddai, Sharjah, UAE chapter.
started in 1995, just celebrated their 29th anniversary. From St. Joseph Cathedral, El Shaddai, Abu Dhabi, UAE chapter! Started in July 1994 from St. Mary's Church, El Shaddai, Dubai, UAE chapter. And now, celebrating the 30th Thanksgiving anniversary with the theme, The Power of Belief. Started in 1996, currently in their 30th anniversary from St. Mary's Church, El Shaddai, Al Ain, UAE chapter! Again, let us all welcome Jebel Ali, Fujairah, Umal Kuwait, Ras Al Khaimah, Sharjah, Abu Dhabi, Dubai, Al Ain, and this is the El Shaddai United Arab Emirates chapter! Di mahagi sa lahat, pag-ibig niyang bigay. Minsan pa, ihayag sa buong mundo, makapangyarihan. Sino? Shaddai! Sino? Shaddai! Sino? Shaddai! At di mahagi sa Tatawagin natin na maghahayag ng kadakilaan ng ating Panginoon Diyos. Mula dito sa Al Ain, UAE chapter, Sister Menchi Romulo. Ang biyahe ko po, lagi po ako nagbabas. Abutin po ng 1-2 oras po bago ako makarating doon. Lagi po ako naglalakad doon sa disyerto. Minsan po umuulan, bumanong, nagka-hailstorm po. Talagang maputik, ang layo po ng nilalakaran ko. Dahil tunay nga wala pong bus ang dumadaan doon. Ang moment na uupo ako doon sa driver's seat, katabi ko yung pulis. Talaga naman po yung puso ko, talagang kinakabahan na ako. Yung mga tinuturo sa akin, yung mga technique, anong gagawin. Parang nawala na po, hindi ko na po alam. Pero hallelujah, praise God. Dahil sa ika-6 po na pag-exam, ako po ay nakalisensya na. Kaya ngayon, ako din po ay may sasakyan na. Kaya, hallelujah. Anytime po na may gawain. Pero talagang hindi ko lang po kayang umattend ng linggo dahil sa trabaho. Ang off ko po ay Saturday. Kaya, bihira lang po ako nakaka-attend. Pero yung pang gusto ko sana na ibigay ni Lord na pag may mga gawain po, ako ay makaka-attend po lagi dahil may sasakyan na po. Kahit sino po, pwede pong sumakay ng libre. Kaya glory to God, Lord. Alam ko, Panginoon, ikaw po ang lahat, ikaw pong miyakda. Kaya ibinibigay ko po, Lord, ang lahat ng papuri at pagsamba at pagdakila sa iyong pangalan. Amen. Tawagin na po natin ang isa sa mga council members dito sa UAE. Walang iba, kundi si Sister Josephine Sapulaw from Sharjah, UAE chapter. Amen. Glory to God! Amen. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. At sa ngalan po ng UAE chapters, kami po ay bumabati ng 30th Thanksgiving anniversary po, Al Ain chapter. Amen. God is good. And all the time, God is good. amen. Tunay nga mga kapatid, ang sarap awitin ng ihahayag sa buong mundo ang bagong buhay na naranasan ko. Sa iyo ko lang naramdaman ang pag-ibig na walang hanggan sa iyo. Amen. Tunay nga mga kapatid, nais ko lang pong ihayag ang kadakilaan, ang kabutihan, ang kapangyarihan ng Panginoong Yahweh El Shaddai na ginawa niya sa buhay ko. Mga kapatid, ligid
po sa karamihan, noong November po 24, ako po ay na-hospital. From November till this time, pabalik-balik po ako ng hospital. And nung na-hospital po ako nung November 24, na-diagnose po ako. Nalaman po sa MRI ko, sa series of test ko po, X-ray, CT scans, nung nag-CT scan ako, merong nakita ang doktor sa akin. So, in-advise niya po ako na mag-undergo ng MRI. In denial pa po ako that time, pero sabi ko, sige po, ipoproceed ko po ang MRI para malaman po talaga kung ano yung karamdaman ko. Noong December po, nung lumabas po yung result ng MRI, nalaman po doon sa MRI na ako po ay merong pituitary tumor. Tunay nga mga kapatid, para na naman akong binagsakan. Kasi nung March 2018, ako rin po ay naoperahan ng myoma. Nung unang operasyon ko na yon, medyo nagtampo po ako sa Panginoon. Inaamin ko po yon. Kasi sabi ko mga kapatid, Panginoon, lingkod mo ako. Bakit ko po dinadanas to? Pero sa kabutihan ng Panginoon, sa pagpapalalim niya ng pananampalataya ko sa Diyos, tunay nga na naunawaan ko ang lahat ng mga nangyayari. At ako po ay nag-proceed that time ng operation ko ng myoma. 2 myoma po ang natanggal sa akin. Isang 10.6 at saka isang 5.4. Medyo naalarma po ako, pero ang pinanghawakan ko, ang kabutihan ng Diyos, na ang Diyos ang dakilang manggagamo. And again, nung dumanas ako, nung November 24, up to this time, nag-proceed po ako ulit. Nung naramdaman ko na parang pinanghinaan ako, isang verse lang ang umukil-kil sa utak ko. Ipinaalala ng Panginoon ang verse Psalm 46:11. Ang sabi ng Panginoon, di ba? Be still and know that I am God. Tunay nga na yun lang ang pinanghawakan ko. Muli na naman akong nag-proceed, nag-decision. And mga kapatid, taking a decision na mag-proceed ng operation, that is already the power of belief. The power of believing in God. The power of trusting God. The power of faith in God. Diba mga kapatid? Amen po ba? Tunay nga mga kapatid, talagang iprinusit ko po. Although talagang medyo muli na naman inantig yung aking pananampalataya, pero talagang ang pinanghawakan ko na ang Diyos ay mapagpagaling sa lahat ng karamdaman. Mga kapatid, 9 days in ICU po ako. Grabe po yung pinagdaanan ko. Pero talagang hindi ako bumitaw. Nagagaling at gagaling ako. Hindi mahirap talaga kung tutuusin, pero sabi ko sa Diyos, ikaw ang yung dinadanas ko na to, lahat ito ay may kasabihan. Yung purpose nito, na kung bakit nangyayari ito sa akin, ito lahat ay may katugunan. Kaya mga kapatid, yung dinanas ko na yon, na magkakaroon ng pituitary tumor, tunay nga mga kapatid,
kapatid, na sa pagdesisyon ko na yon, talaga naman ipinaranas ng Panginoon yung kanyang pag-ibig sa akin. Yung kanyang walang humpay na pagmamahal sa akin. Mga kapatid, ang ipinagpapasalamat ko, yung tumor na yon, nung binayopsi po, ay pinay. Amen. Glory to God. At alam naman natin po, dito sa pagpahuhospital ay kailangan ng malaking halaga. Mga kapatid, yung bill ko po, umabot po ng 88,925. Nising kong tuling, wala po akong ginastos. Covered po ng insurance ko. Yun pa lang talagang tunay na ipinagpapasalamat ko sa Diyos na hindi ako pinabayaan ng Diyos. Sa lahat ng pinagdaanan ko, andyan, karamay ko ang Panginoon. Kaya mga kapatid, nasa stage pa rin po ako ng recovery. Pero inaangkin ko na ibabalik ng Diyos ang kalakasan ko. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaya mga kapatid, sa Diyos ko lang ibinabalik ang pinakamainam na papuri, pagsamba, pagdakila. To God be the glory. Amen. 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 Hallelujah. Thank you po, Sister Josephine. At tuloy-tuloy na po tayo. Ang susunod po na magpapatuto ay muli galing dito sa Lanhin, si Sister Jenaline Domingo. Happy anniversary po sa ating lahat. Papagtotoo ko lang po yung naranasan po ng anak ko. Sabi ko po kay Lord, sana sa akin na lang. Kasi mahirap po magkasakit ang anak. Lalo na po 5 months pa lang po yung anak ko. Sa first time nung po, nagkasakit po ang anak ko ng upuan sipon. Bigla po akong tumakbo agad sa ospital. Kasi iba po yung ano ko pag may sakit po talaga. Kahit kaunting takbo agad. Ngayon, sabi ng doktor, huwag daw akong maging paranoid. Kasi simple lang daw po yun at napapanahon po. Ngayon po, nitong uli po, na-experience ko po uli, may uposipon uli po siya. Naging kampante po ako kasi sabi ng doktor, chill-chill lang. Pero yun na pala yung nararanasan niya is pneumonia po. Nilagnat po siya hanggang 39. Nakikita ko po yung ginagawa ng mga nurse sa anak ko. Sinasuction siya, something ganyan. Tapos nakikita ko yung reaction ng mukha niya. Inaano ko yung sarili ko, sana ako na lang. Kaya ang pinapangabakan ko sa Lord, thank you Lord, kasi nangyari to, nang matatag ako sa Panginoon, pinapangawakan ko lagi ang iyong salita na basta isa kang sa lingkod, naniniwala sa Kanya, panghawakan mo, kahit anong mangyari, anumang pagsubok, siya ang bahala sa iyo. Ngayon po, pinapabalik po kami sa Thursday para sa check-up niya, para maklear kung okay na siya. Lord, alam ko, ikaw na po ang bahala sa anak ko. Papagalingin mo siya, papanghawakan ko po yan, 100%. Thank you, Lord, and binabalik ko po ang papuri sa iyo, Lord. Amen. Amen. Glory ilan ng Diyos at anuman ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, ito'y mapagtatagumpayan natin dahil kasama natin siya. Amen. Sige po, handa na po ba tayong makinig ng mga salita ng Diyos? At ang mga handa ay tumatayo. Palakpak na yung natuwa. Nagkaroon ako sa 30th anniversary. Amen? Hallelujah. At tunay mga kapatid, na sa mga moments like this, we are all gathered here to worship our God. Amen? Pasalamatan siya at sambahin sa kanyang kabutihan. Amen? Ano man po ang mga sitwasyon natin, kinalalagyan natin sa ating buhay, karapat-dapat lamang po ng ating Panginoon.
umasa, sa Kanya ka magtiwala. Ikaw sa mundo, dakila siya. Puri-puri tayo sa Panginoon. Ikaw sa mundo, tagumpay niya. Sa Kanya ka umasa, sa Kanya ka magtiwala. Pagsigawan sa mundo, tagumpay siya. Wala siyang katulad. Wala siyang katulad kung magmahal. Hallelujah! Di nagbabago. Di nagbabago, kailan pa man. Basta't tumawag ka, siya ay nariyan. Ika'y makakaasang tutugunan. Wala siyang katulad. Wala siyang katulad. Kung kaya tumitindig kami at tumahawak sa iyong mga pangako, the power of our belief is we are going to receive your miracle this afternoon. At walang aalis na hindi pinagpala at answered prayer, Panginoon. Pagpalain mo ang lingkod na yung ititindig at itinindig ngayong hapon sa kabuuan ng aking pangangaral, pagbabahagi ng iyong salita. Continue, Lord, to hide me in the shadow of your wings, and let your holiness and righteousness be seen upon me throughout my preaching, Lord. And cause, Lord, that your name will be exalted and glorified throughout my preaching. At wala, Panginoong, salitang masasayang. Ang lahat ng mapapakinggan nilang salita ay magbi-build up ng kanilang pananampalataya, magbibigay ng malaking pag-asa, kalayaan, katatagan, kapangyarihan, Panginoon. At ngayong hapon, amin ang pinangahawakan na ngayon pa lamang ang lahat ng aming mga deklarasyon ay mayroon ng katugunan. Kung kaya't sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan at kapasalamatan sa tanging pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Thank you, Lord. At manatili po kayong nakatayo. Let us open our Bible in the Gospel according to St. Matthew chapter 15, verses 10 to 20. At ganito ang ating mababasa sa English version at babasahin din po natin sa ating wikang sarili. Pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Pakinggan ninyo at unawain ang aking sasabihin. Ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok ang siyang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos." Pagkatapos, lumapit naman ang mga alagad at sinabi sa kanya, "Hindi po ba ninyo alam na nasaktan ang mga Pariseo sa sinabi ninyo?" Sumagot siya, "Ang bawat halamang hindi tinanim ng aking Ama na nasa langit ay bubunutin.
Hayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay ng mga bulag. At kapag bulag ang umaakay sa kapwa bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay. Sinabi sa kanya ni Pedro, "Ipaliwanag nga po ninyo sa amin ang talinhagang ito." At sinabi ni Jesus, "Pati ba kayo'y wala ring pangunawa? Hindi ba ninyo nalalaman na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at pagkatapos ay idinudumi? Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Iyan ang nagpaparumi sa tao. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan, at paninirang puri. Iyan ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. Hindi nagiging marumi ang isang tao kung siya man ay kumain nang hindi muna naghugas ng kamay. Mga kapatid, ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alakpakan po natin ang Panginoon, ang pamilya muna. God is able to break every yoke of bondage in your life today. If you understand the power of belief, no one today will leave this place without experiencing the power of God in their lives. That is the very reason why God brought us here today. Just for you to see that the God whom we serve is still the same yesterday, today, and forever. Amen. Nakikita nyo yung mga gwapo na yan. Talagang they are all ambassadors of Christ. Alam nyo, habang nag-worship kanina, nakaka-bless talaga. Lalo na nung nag-lead si Sister Leonie, damang-dama ko. Kasi parang feeling niya nag-iisa na siya nung nag-lead siya. Kaya for me, mga kapatid, nakarating sa luklukan ni El Shaddai ang ating mga panambahan. Faith nila, hindi ho yun totoong listening. Kaya pala sabi ni Kristo, ang may pandinig ay makinig. Hindi niyo po ba napansin, ang daming attend ng gawain, pero pagdating ng problema, iyakin? Hindi niyo po napansin yon? Ang tagal na sa gawain, ang tanda na sa gawain. Pero yung kanyang faith, hindi ho sumusulong. Ang bilis makinig ng mga paninira at chismis. Pagdating ho sa chismis, listening ang ginagawa. Pagdating sa Word of God, hearing. Kaya mas na-absorb nila ang chismis kesa sa Word of God kasi yung excitement nila nasa chismis. Kaya ang pinag-uusapan, buhay ng may buhay sa halip buhay na binago ni Kristo. Nakikita niyo po ang difference? Parang hindi pa rin ninyo nakikita. So ang unang dimension na dalawa ang mind ng tao. Number one is your mind faculty and your heart faculty, which is the subconsciousness of man. Makikita po natin, what you believe will always show up with your mouth.
Kung anong pinaniniwalaan mo, hindi pwedeng hindi lalabas sa bibig mo yan. Therefore, your life is determined by your heart. And your heart is a part of you. Anong sabi ng Matthew 5:8? Anong sabi? Basahin natin. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Kitang-kita ko kanina yung mukha ni Brother Mike. Parang ginagrasp niya yung gospel, tapos tumitingin dito. Sabi ko, Brad, parang nahihirapan kang i-grasp yung gospel. Sabi niya, nahihirapan daw talaga siya. Paano nasabing i-connect yung mahalin ba ang kaaway? May kaaway ba kayo? Oh, meron eh. Sinong walang kaaway, taas ang kamay? Sinong nangaaway? Sino ang inaaway? Laging doon sa kaawa-awa talaga eh, no? Talagang 12 utos. Pwede yun? Halimbawa, mayroon akong karanasan, nagpa-pray-over sa Amor Solo, naka-duty ako sa counseling. Bata, mga 3 years old, nakita ko may sinulid sa noo. Kulay pula. Sabi ko, anong ibig sabihin ng sinulit na ito? Sabi niya, pangontra ho yan. Ha? Eh dapat nilaki-lakihan mo. Tapos, pray over. Ha? After ng pray over, third floor yun. May nasa lubong sa second floor, pray over uli. May nasa lubong na naman na disciple sa first floor, pray over na naman. Kasi, ako'y bumaba, nakita ko eh. Tapos, nung nando na sa ground floor, tinanong ko, saan po kayo tutuloy niyan? Pupunta pa ako sa Quiapo. Bakit po? Bibili ako yung maliliit na unan yung nilalagay dito sa bata para hindi na ulit siya mauusog. Anong saysay nung pray over? Yung belief ay nasa maliit na unan, nakadepende yung nakaperdible. Ano kaya laman nun? Biniro ko tuloy, gayahin mo yung hapon, mas malaki yung dito. Mas makapangyarihan yun. Alam nyo mga kapatid, huwag ninyong isandig ang inyong belief sa mga superstition. Kaya nga tinawag na superstitious belief eh. Pag tumunog yung butiki, 3. Magkakapera ako. Pagka kumati yung palad, mag-iisip na hindi kayo makakapag-asawa. Wrong belief yun. Dapat ang belief ninyo, Lord, hanggang may buhay ako, mayroon. Hindi ka nagagaling. Kahit gusto na Diyos na rin ka, ay hindi ka nagagaling. Yan mo ang pangatlo mga kapatid. Belief can heal or unheal a person. Amen. Hindi nyo magkakasakit kayo, hindi kayo kumain. Pagkatapos ng gawain, magkakasakit kayo. Kasi ang belief nyo eh. Pero kung ang belief nyo, hindi ako kakain kasi pag ako nagtiyaga, pag ako nag-take ng Word of God, ano man ang aking pinaniniwalaan, may sakit man ako, gagaling ako. Dahil kay Kristo. Amen!
Kaya nag-determine talaga yan sa belief. Because the heart provides the foundation. Pero kung ang laman ng puso mo, mga alikgot, Puot, galit, hinanap. halimuot, alimot-got. Kung ang laman ng puso mo, mga galit, puot, hinanakit, sama ng loob, nako, you are just a weak. Belief is so powerful, it can stop the power of God. God says today is your life that you are hindered me by your unbelief. Jesus wanted to do miracles in one town in Israel, but he could not do it because of their unbelief. Prayers niya, ma-answer prayers niya. Lahat ng may belief, jowa siya, magkakajowa siya. Lahat ng may belief na magkakapera siya, magkakapera siya. Na magkakabahay siya, magkakabahay siya. Lahat ng may belief na magkakasasakyan siya, magkakasasakyan. Lahat ng may belief na magkakaanak siya, magkakaanak siya. Meron hindi na walang asawa. So ngayong hapon, power of belief. That's why kapag ang belief nila, dadami sila, ano ang kasunod ng belief na yun? Action. Because faith without action is dead. Kaya ngayon, may belief kayo. Ano ang gagawin nyo? Action. Saan ang gagaling ang pagbabago? Sa puso. Ano ang gagawin ng Diyos? Dahil hindi yan tama at mabuti sa iyong kalusugan. But today, pag wala kayong belief doon, come over. Okay? You have believed in Jesus? Yes, of course. Amen. Tayo may pangangailangan. That's why, importante ngayon ang belief. Kung naniniwala kapag lapit mo dyan, the Lord is going to change your heart, then you are going to cooperate to the Lord, and anything na magagawa mo, just do it. Humble yourself. Surrender your life so that the Lord may change your heart and change it into a pure heart. Close your eyes. Bow down your head. Thank you, Lord, for answering our prayers. Oh Lord, maraming salamat sa katugunan sa aming mga paniniwala ngayong hapon. Naniniwala kami, Panginoon, na sa pagtindig namin sa harapang ito, kaming lahat ay mga pinagpala mo na. Kaming lahat ay mga pinagaling mo na. Kaming lahat ay pinagyaman mo na. Kaming lahat ay pinalaya mo na. Kaming lahat pinagtagumpay mo na. Kaming lahat binago mo na ang puso. Kaya ngayon, walang dahilan para umalis kami. Humble yourself. Surrender your life so that the Lord may change your heart and change it into a pure heart. Close your eyes. Bow down your head and talk to the Lord. Sa belief mo, sabihin mo kay Lord kung ano yung pinaniniwalaan mo. And I ratify that belief natin ng Diyos na nandyan siya at kasama natin ngayong hapon. Hallelujah.
Sabihin mo yan sa Panginoon na lumikha ng pusong dalisay. Ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitingog na ika'y parangalan. Handog ko ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Ano nga masasabi mo, sister, sa pagtitipon ito? Parang nagugutom pa ako, wala pa ako masabi. Yun, no? Magkuha ka ito ako sila. Hirap na ano mo yan. Magkuha ka ng grasa. Yun, no? Sister, anong masasabi niyo habang kayo nagsaserve? Ay talaga naman, napakasaya po para magpuri kay Lord. Lalo na pag may ganito mga pagkain, ay talagang sulit na sulit ang pagsilingkod natin kay Lord. Brother Vinci. Hindi lang ano, Gutom na ako, brad. Nakahawak lang ako. hindi lang ang espiritu ang ating binubusog, pati ang ating mga tiyan. Sabi lang po ako, ano ba? Masama lang ka, meron pa? May hotdog pa kasunod. Hotdog kasunod! Hotdog yung kasunod! Tanungin niyo muna mamaya na Sheila, wala na kumakain. Okay na? Wala namang kumakain na. Ano ba sa salamin ko? Hindi meron pa yan, napabalik. Buwan na lang ang nasa Eh, sandali, ayaw, wala na ang kumukuha sa akin. Ano mo, best friend mo? Brother, water. Bro Vinci. Kompleto na sis. Tubig. Lipstick sa Ayan dyan, meron na.